na ilalakad ni Monami. Isa akong masayahing tao. Bata pa lang ako, ay marami nang natutuwa sa akin. 13 years old ako nang iwan kami ng aking stepfather at pumunta sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, para magtrabaho. 15 anos ako nang nakilala ng mga magulang ko si Abdul, isang Muslim. Lingid noon sa aking kaalaman. Kaya kung ano-ano regalo at suhol ang ibinibigay niya sa aking mga magulang, lalo na sa aking ina. Ang aking buong sino kaya si mama sa sala? Sandali. Si Abdul pala. Napakinggan na. Kaya po ako napalito eh. Aalamin ko lang po sana kung kabayan na po kayo sa inutang po sa akin ng isang Pasensya na pero hindi pa ako makakabayad sa'yo ngayon eh. Ano kasi, baka naman pwede mong pakiusapan si Bay. Next month ko na lang bayaran yung inutang ko sa kanyang Joanna. Rick, sa tingin ko po, hindi na kayo bibigyan ko ni Bainang Paluli. Alam ko po kasi sinisingil na siya ng dealer niya eh. Kilala niyo naman po siguro yung dealer niya. Kapag sinabi niya ngayon na magbayad eh, ngayon na talaga kayo magbabayan. Kaso hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Kung naroon ako sa utang. Ay, ganito na lang po. Kung gusto niyo po Kaya ano sa'yo? Hindi na ako makabayad pa sa'yo kapag lumaki na yung utang. Uy, siguro ba po kayo sisingilin? At saka pwede naman po kayo makabayad sa akin sa ibang paraan. Uy, talaga? Opo. Ay, sige. Sabihin mo sa akin kung paano ako makakabayad sa'yo. Ganito po, no? Para po makabawas sa problema ninyo, hindi ko na po kayo sisingilin sa mga utang nyo sa akin. Pero, yung anak nyo, sa mami. Si Monami? Seryoso ka, Abdo? Nakatawa po ba ako? Ibig sabihin, seryoso ko. Bukod sa hindi ko na po kayo sisingilin sa mga magbayad sa inyo ng 150,000 pesos. 150,000? Oh, ang laking pera, no? Nakakahingal, ano po? Bukod pa ron bibigyan ko pa kayo ng libreng supply ng malupa. Sige, Abdo. Ibibigay ko sa'yo, anak ko. Agad-agad yun. Ano? Umiyak dyan. Narinig ko po yung usapan ninyo ni Abdul kanina. Ibenta niyo po ako sa lalaki niyo. Nakapalit mo pa Ay, anak, si Abdul, gusto lang niyang mamanhikan sa atin. Gusto kanya maging asawa. Hindi ko po siya mahal. At saka napakabata ko pa para mag-asawa. Sigurado ako magiging maganda ang buhay mo sa piling niya. Paano niyo naman po nasabi yan? Magiging maganda at tahimik ang buhay ko? Kung magiging asawa ko yung pusher na yun? Tama na, Monami. Manahimik ka na dyan. Alam ko kung ano mas makabubuti sa'yo. Kaya huwag ka na tumalag pa. Naintindihan mo? Di ba yun sa akin? Makakabuti lang sa inyo. Ano nasaan na yung konsensya nyo? Hindi ko po mahal si Abdul. Kaya hindi po ako magpapakasal sa kanya. Suwail ka talagang bata ko. Kahit na tumutol ka pa, Monami, wala kang magagawa kapag ako na nagdesisyon. Dahil anak lamang kita.
pinayagan. Kaya kinandado ko na lang sa bahay, imbis na masaktan ko na lang siya. Matigas ang ulo ng batang yun eh. Pagpasensyahan mo naman, ha? Siya ka pala. Dahil mo ba yung pinangako mo sa akin? Yan, Ilan? ang sasiya. Oh, ayun! Gusto ko magbayad kayo sa oras na ipanin mo kayo. Niligas o kayo. Dapat to, huwag na kayo magmaliwan na mahal yan eh. Sige po, uwi na lang ako para magawa nyo na yung gusto nyo. Abdul, buksan mo ang pinto! Abdul! Mama mo na! Palabasin mo na ako dito! Abdul! Narinig mo ba ako? Abdul! Hindi ka ba tatahimik, ha? Pakiusap naman, oh. Palabasin mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Natatakot na ako. Pakiusap, Abdul. Kung ayaw ko, magagawa ka ba? Makakalaban sa akin. Pakiusap. Huwag mo na ako ikulong dito. Manaban akong bagala. Usok ng yosi mo. Gusto mong palabasin ka rito sa Bartolida, ha? Alam mo naman madali ako kausap eh. Palalabasin kita, kahit anong oras. Pero sa isang kondisyon, ha? Sige, sige. Ano ba yun? Gagawin ko lahat yung sasabihin mo. Palabasin mo lang ako dito. Hindi, sige. Ano piro-piro? Party-arte ka pa dyan eh. Asawa naman kita eh. Dapat ibigay mo sa akin yung katawan mo nang hindi na pumapalag. Palag ka pa na palag eh. Abdul, anong ginagawa mo? Nakikita mo naman eh. Naguhubad na ako, di ba? Lumayo ka. Hindi kita mahal. Hindi. Hindi mo, ang dami mo. Dami mong lamoy. Tama na po sa akin. Ama, tumahimik ka. Lumayo ka. Ha? Ha? Ano ba, ha? Lumayo ka sa akin. Pagubad ka na eh. Pag sinabi ko hubad. Ayaw mo, ha? O, pues, ito. O, ito. Magdagmang mo ito. Sarap ba ang paso na sigarilyo, ha? Matigas ka ba sa akin? Mas gusto mo pinapaso na sigarilyo mo? Patawan mo! Yan, ha? Mas gusto mo pa kasi pasukan ng sigarilyo? Ha? Naku, Bunami. Kahit na puro pasana ang mukha at puro paso ng sigarilyo mga braso mo. Ha? Maganda ka pa rin. Ha? Naku. Ulitin mo ko ngayon. Ulitin mo ko. Hindi ko na kaya pagmamalapit at paglapastangan sa akin, Abdul. Ay, Diyos ko, tulungan niyo po ako. Mukhang may pinatulog, Abdul. Bukas din ang mga pintana sa bahay.
Namatay ka? Wala po. Wala ka bang mauwian? Wala po. Taga saan ka ba? Ang layo mo pa. Wala ka bang kamag-anak o kakilala dito sa Marikina? Marikina na po ito. Oo. 3 araw na po kasi ako naglalakad. Minsan sumasabit po ako sa jeep at sa bus. Pagod na po Wala nga sa itsura mo. Mabalik tayo sa tanong ko kanina, no? May kamag-anak ka ba dito sa Marikina? Wala po. Lahat po sila nasa Pampanga. Ang totoo po niyan, tumakas lang po ako sa asawa ko. Pinagmamalapitan po kasi ako ng asawa ko. Nakahanap lang po ako ng tsuwa para tumakas. Sa pananakit niya sa akin. Ganun ba? Halika. Sumama ka sa akin doon sa opisina. Nandun din ang aking mister. Ipakikilala kita sa kanya. Huwag kang mag-alala. Mabubuti kaming tao. Kami ng asawa ko ang may-ari ng gasolinahan na ito. Halika na. Kumain ka muna. Gutom na gutom ka. Pagkatapos, magpahinga ka. Halika iyan. Tuloy ka. Salamat po, ate. Bakit po ng bahay niyo? By the way, wala si Attorney Lorna. Tapos si Attorney Steve naman ang aking mister. Masyado siyang abala ngayon dahil ngayon ang delivery ng mga langis. Anyway, ano nga palang pangalan mo? Ako po si Monami. Taga saan ka nga uli sa Pampanga? Taga, mabalakat po ako. May anak ka na ba? Anyway, patitirahin kita sa tulong ng mga tauhan namin. Diyan lang sa likod. Eksakto. May isang bakante pang higaan at saka puro mga babae ang makakasama mo. Talaga po? Yes. Kung gusto mo magtrabaho, pwede ka magtrabaho dito sa gasolinahan namin. Salamat po talaga. Gusto ko po talaga magtrabaho. Pangako po, pagbubutihan ko po ang pagtrabaho ko dito sa gasolinahan ninyo. Hindi po kayo magsisisi sa akin. Buti naman kung gano'n. Ilang taon ka na ba? 15 anyos po. Sabi ko na nga ba, menor de edad ka. Nakapag-aaral ka ba? Po, pero hanggang 2nd year high school lang po ako. Okay, sa susunod na pasukan, pag-aaralin kita. Ganun ang ginagawa namin mag-asawa sa mga nagiging tauhan namin. Para pagdating ng panahon, masaya sila sa buhay. Salamat po ulit, Atty. Lorna. Wala po talaga kayo nilangit sa akin. Basta, pagbutihin mo lang ang trabaho mo at huwag na huwag mong sisirain ang tiwala ko sa iyo. Pinapangako ko na hanggat nandito ka sa amin, maganda ang buhay mo. Pangako po, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. Meron pa pala akong isang itatanong. Gusto mo bang panagutin ang asawa mo sa pagbumalapit sa iyo? Opo, Atty. Lorna. Tinakasan ka ng anak ko? Oh! Bakit mo hinayaan? Aba, Kailan pa siya umalis dito? nung isang linggo pa. Nakakainis. Naisahin niyo ako. Kailangan natin mahanap ang anak ko! Mga pulis kami! Ridiculous! Abdul Karim, pinares
Aresto ka namin sa salang pagbebenta, pagtutulak ng iligal ng droga, at pagmamarupit sa iyong asawa. Lintik, simulan mo magsumusakit sa mga pulis. Ayoko makakulong! Ma'am Lorna, ano pong balita? Nahuli na po bang asawa ko? Oo. Nahuli na si Abdul kasama ang nanay mo. May nakitang mga illegal drugs sa bahay ng asawa mo. Si Mama, nakulong din? Oo. Dahil may nakuha pang mga sachet ng sabu sa bulsa ng kanyang duster. Alam kong malungkot ka dahil nadamay ang iyong nanay. Okay lang po. Matagal ko na po gustong isumbong si Mama dahil sa mga illegal niyang ginagawa. Alam niya, para pagbayaran niya ang ginawa niya. Salamat po, Ma'am Lorna, at tinulungan niyo po ako na mahuli sila. Mamapanatag na po ang kalooban ko. Kasi wala nang banta sa akin sa magdad. Basta, Monami, ang intindihin mo ngayon ay ang trabaho mo para tulayan ka ng makabangon at makapagsimula ng panibagong buhay. Opo, Ma'am. Utang ko po sa inyo ang lahat. Tuluyan na ako nakapagbagong buhay. Masaya po ako sa aking trabaho, kina Atty. Lorna. Parang kapamilya na rin po ang tuling nila sa akin. Nag-aaral na rin po ako. Isang kuyang nasa grade 10. Alam ko pong marami pa akong bubunuin sa buhay. Pero hanggang is para pagdating ng panahon, ito po ang aking pangarap. Ako, si Monami. At ito, ang aking buhay. Ang buhay ni Monami ang papatunay na hanggat may buhay, may pag-asa. Masakit man ang iyong mga pinagdaanan, darating din ang panahon na matatapos din ang lahat at ikaw ay mapapangon. Maraming siganap. June Martin Legaspi, Susan Lopez, Rosana Villegas, Leno Benjamin, Chiquit del Carmen Amor sa papel na Monami. Naglapat ng angkop na tenor Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervision teknikal El Crucero at Bong Moyal, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig. At ito ay ilalahad ni Hasmin. Lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mga magulang ko. Oo, para akong naitsapwera. Nakalimutan ng aking mga magulang na meron pa silang anak na napabayaan. Ito ang aking kwento. Hasmin. Oh, iniiyakan mo na naman yan litrato ng mga magulang mo. Ay, hapo ko. Halika nga rito. Yakap nga. Wala na po ba talagang pag-asa na mabuo yung pamilya namin? Hasmin. Alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan natin tanggapin na hindi na mabubuo pang muli ang pamilya niyo. May kanya-kanya ng kinakasama ang mga magulang mo.
masaya na sila sa buhay nila. Pero Lola, paano na po? Paano na po kami ni Emil? Bakit nandito lang kami ng lolo mo Nagmamahal kami sa inyo. Isipin nyo na kami ang mga magulang nyo. Lola, tinutugsutan ko sa eskwela ang pinapadyan ko. Kasi galing daw ako sa sirang pamilya. Naiingit din po ako sa mga kaklase ko na may buong pamilya. Kapag may parent-teacher meetings, ako, walang magulang na makapunta. Ay, sige, Apo. Sa susunod, dadalo na kami ng lolo mo kapag mayroong meeting ulit ng mga magulang sa eskwelahan nyo. Hindi lang kasi kami nakadalo kasi nilalayoman kami ng lolo mo. Pasensya ka na sana, Apo, ha? Oo, huwag ka na magtampo sa amin. Hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Lolo. Pero Apo, masaya ka ba naman sa piling namin? Opo. Pero kasi Lola, gusto ko rin po maranasan na mahalin ng sariling magulang. Si Itay, si Inay. Hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal nila kami ni Emil. Pero mahal ka naman namin ng lolo mo, di ba? Kung sa bagay naiintindihan kita. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sarili mong mga magulang. Rasmi, handa naman kaming magpakamagulang ng lolo nyo sa inyong dalawa ni Emil. Sisikapin namin pantayan ang pagmamahal na gusto niyong maranasan sa inyong mga magulang. Stone, tinama, umuwi ka na. Saan ka ba galing, ha? Hindi sa palengke bumili ng pagkain natin. Ito. Lolo, Asmin, apa? Yung kapatid mo si Emil, umuwi na ba? opo. Kanina pa po siya umuwi galing ng eskwelahan eh. Nasa likod bahay lang po siya, naglalaba. Okay, Jack. Tawagin mo na yung apo natin. Sabay-sabay na tayong kumagapan. Sige. Tatawagin ko na si Emil. Emil! Emil! Pasok ka na rin eh. Nandito na lolo mo. Kakain na tayo. Hello, Lola. Nandito na po ako. Pwesto na, Emil. Kakain na tayo. Asmin, tulungan mo lola mo na isalin sa lupok yung mga ulam na binili ko. Akin na yung isa. Sasalin ko na rin eh. Ito po. Ayan, naisalin na. Ayun na, maupo na tayo. Kakain na naman tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Oo nga po. Sana po lagi tayong ganito. Sana nga palagi tayong masaya. Ay, pero magdasal na tayo. Sige. At magpasalamat tayo sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Lolo, nandito na po ako. May dala po akong basang bimpo. Nasa po na kayo, Lo, ha? Salamat ako. As panoorin po yung lagnat ninyo, ah. Huwag po kayong mag-alala. Bumili na po ng gamot si Emil sa butika. Bababa din po yung lagnat ninyo kapag nakainom na kayo ng gamot. Ang lola mo, nasaan na? Stop! Pero na yung pagkain mo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Salamat, Isha.
Stone, magpagaling ka naman kasi. Magpalakas ka. Isipin ang sakit ka. Huwag kang mag-alala at ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Nga pa, magkano na lang ang natitira natin pera dyan? Ano ubus na. Hindi bale. Kapag gumaling na ako, hanap tayo ng paraan para makapagdilhin siya ng pera. Tutulong po kami ni Emil sa inyo. Kung magtitinda po kami sa kalye, para lang magkaroon po tayo ng pera, gagawin po namin yun. Isaac, Oh, hindi na pumapasok sa eskwelahan si Asmil. Bakit? ay, Apo, siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Lola? Apo, pasensya ka na. Pero baka tumigil ka muna sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Hindi na namin kasi kaya ng lolo mo yung gastos. Saka mas kailangan tayo ng lolo mo. Kailangan ako ko sa pag-aaral. Hindi pwede. Okay na po yan sa akin, Lolo. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Sa ngayon, marami po tayong gastusin. Hindi na po talaga kaya masustentuhan pang pag-aaral namin ni Emil. Sigurado ka pa? Paano na ang pangarap mo? Sigurado na po ako, Lolo. Maniwala po kayo. Ayos lang po sa akin ang huminto muna sa pag-aaral. At yung tungkol naman po sa pangarap ko, naniniwala naman po ako na makakamit ko pa rin yun balang araw. Pasensya ka na talaga, Asmina. Meron lamang tayong sapat na pera. Hindi naman namin kayo patitigilin sa pag-aaral. Basta, Lola, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ay, salamat talaga po. Napakabait mo. Napakaswerte talaga namin ng lola mo sa iyo. May tao sa labas. Asmin, pwede bang ikaw na magbukas ng pinto, Apo? Sige po, Lola. Inay! Hindi niyo po sinabi sa akin itali may sakit ulo. Paano namin sasabihin sa'yo samantalang abala ka sa buhay pamilya mo. Ayaw na namin makaistorbo pa sa'yo. Ano naman ang sadya mo rito, Isay? Gusto ko lang pong makibalita sa inyo. Ano na ang lagay ninyo? Oo, maaaring hindi po ako nakakapunta rito, pero di naman po ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo. Ano ba ang sadya mo? Nay, kasi bala ko sanang kunin si Hasmin. Ano? Bakit naman? Para makabawi naman ako sa anak ko. Hinaba-haba ng panahon ngayon mo lang naisip yan. Marami po akong pagkukulang sa kanya, pero handa naman akong bumawi sa aking anak. Balak ko po siyang pag-aralin ulit. Asmin, ano sa palagay mo? Sasama ka ba sa nanay mo? Gusto ko rin po makasama kayo. Kaso, Inay, may iwan ko po si na lolo't lola. Hindi, wag. Wag mo kaming intindihin, Apo. Sige na. Sumama ka na sa nanay mo. Nandito pa naman si Emil. At saka alam ko naman na dadalaw ka pa rin dito sa amin, di ba? Opo, Lolo. Dadalo pa rin po ako sa inyo dito. Hindi ko po kayo makakalimutan. Kaya samantalahin mo na ang pagkakataon, Apo.
abutin mo na ang mga pangarap mo. Inay! Uy, anak! Aba, ang aga mo ngayon ah. Maaga po kami pinauwi sa eskwelahan eh. Ay, siya nga po pala. Sa darating na Sabado na po pala yung bigay ng report card namin. Pupunta po ba kayo? Oo naman. Pupunta ako. Kasama ko si Tito Bernel mo. Inay, si Lola, hindi pa po ba siya tumatawag hanggang ngayon? Di pa. Eh, baka abala sila ng kapatid mo sa probinsya. Ang totoo po kasi, Nay, para akong kinakabahan. Simula pa kaninang umaga. Bakit naman? Oh, nagre-ring yung telepono natin. Inay, ako na pong sasagot. Baka po sina Lola na yan. Sige. Hello? Lola? Bakit po kayong umiiyak? Ano po nangyari? Lolo mo! Wala na siya po! Patay na lolo mo! Ano po? Nay? O anak, kaya rito. Tulungan mo ako magsusi. Marunong ka na nito. Opo. Pero, Inay, kaya po ako lumapit sa inyo. Kasi gusto ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Bala ko sana maghanap ng trabaho Oh. para makapagpadala po ako ng pera kina Lola sa probinsya. Ay, paano yung pag-aaral mo? Bala ko po sana tumigil muna sa pag-aaral. Ha? Para makapaghanap po ako ng trabaho mapapasukan. Sigurado ka. Paano na yung mga pangarap mo? Yung mga pangarap ko naman sa buhay eh. Nanatili pa rin po yun sa akin habang buhay. Pero sina Lola, hindi po habang buhay. Makakasama natin sila. Gusto ko po siyang tulungan habang nabubuhay pa po siya. Alam ko na yung kailangan nila ng tulong ko. At kahit man lang po sa maliit na paraan eh, makatulong ako sa kanila. O di ako na lang yung magpapadala sa lola mo. Bakit ka patitigil sa pag-aaral? Ang tanong po, papayag po ba si Tito Verhel sa gagawin ninyo? Oo nga po, maaaring pumayag siya. Pero makaka-istorbo na po yun sa inyo eh. Aminin po natin, may iba na po kayong pamilya. Ako, si Lola at saka si Emil ang pamilya ko. Halos buong buhay ko po eh. Sila lang ang nakakasama ko. Maraming sinakripisyo sa akin si Lola. Para lang mabuhay kami magkapatid. Panahon naman po siguro na ibalik ko ang utang na loob sa kanya, Nay. Gusto ko po na hinati para sa isang linggo. Marami na po akong binili para hindi na tayo problema pa. Abay, baka naman wala ka ng pera niyan. Huwag po kayong mag-alala. Bukod po kasi sa trabaho ko, nag-online selling din po ako. Malaki po ang kinikita ko sa pagbibenta ng mga damit. Apo, may kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas ha. Opo. Anak, kasama ko Tito Bernel mo. Nandyan ba lola mo? Pasok po kayo ni Tito Verhel, Nay. Isay, anong ginagawa niyo dito ng asawa mo? Magandang po. Ay, Narito po kami para bumisita sa inyo. Ay, siya po pala. Eto, tanggapin niyo po ang pasalubong namin. Ayan. oh, maraming salamat sa mga sariwang prutas. Maupo kayo. Upo. Buti naman po, Inay. Bumisita kayo sa amin. Kaya kami pumunta dito kasi may mahalaga kaming ipapakiusap sa lola mo, Hasmin. Nay, baka naman pwedeng sumama na kayo sa amin sa bahay. Kasama sina Hasmin at Emil. Ay, pinag-usapan na po namin ito at pabor po ako sa gusto ng anak niyo. Para
magkasama-sama na po kayo ng anak ninyo. Oo nga. Gusto ko namin kayong makasama. Huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo, mamahalin. Babawi po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gustong-gusto ko ng anak ninyo na mabuong muli ang kanilang pamilya. Sana po sumama na kayo dito sa amin. Ikaw, Hasmin, Apo, ano ba sa palagay mo? Opo, Lola. Sumama na po tayo sa kanila. Matagal ko na pong hinihiling sa Diyos na magkasama-sama na tayo. Ito na po yun. Sana po, pumayag na kayo. Sige, Isay. Pumapayag na ako. Sasama na kami sa inyo. At nabuo na rin sa wakas ang aming pamilya. Si Nanay at ang kanyang pamilya kay Tito Vergel. Kasama na rin kami ni na Lola at Emil. Sa ngayon ay masaya na kami at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Hasmin at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa kung buo ang pamilya at punong-puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon ang buhay ni Yasmin sa bawat pamilyang Pilipino. Makanagsikanap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Ligaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Asmin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Angie Cruz. Ito yung mula sa panulat ni Krishna Sega. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na minsang natakot harapin ang paglipas ng panahon at ang pagsapit ng kanyang dating hapon. Siya ay si Jose. Tatlo kaming magkakaibigan sa aming barangay. Ako, si Aldo, at si Honesto. Lumaki kami magkakasama at tumanda rin magkakasama. Akala namin, habang buhay ng ganun ang kalagayan. Ngunit sa pagdagdag ng aming edad taon-taon, nababawasan din ang araw na maaari pa kaming manatili sa mundo. At ang katotohanan yun ay nagdulot sa aming tatlo ng labis na takot. Uminom muna kayo nito sa labat. Ito ang nararapat sa atin. Tama ka, Mare. Kung kapeng iinumin namin, baka gising kami magdamag. Tama. Masarap dun sa labat na to. Nilagyan ito ni Marciana ng honey, di ba? Ay, oo. Ay, siya. May ko muna kayo. Salamat Mare, ha? Oh, biskuit. Galing to sa anak ko. Imported daw to, kaya masarap. Tikman na. Aba, mukha nga masarap, Jose, ha? Kaya lang, kaya pa kaya yan ang ngipin ko. Kalambot lang ito. Tikman mo muna kasi. Ay, teka. Nabalitaan niyo na ba yung nangyari kay Adon? Oy, yan din sana ang ikukwento ko. Naunahan mo lang ako, eh. Inatake, di ba? Oo. Eh,
maayos pa naman daw yun. Wala namang dinalungda. Maliban sa parang tumutusok-tusok sa dibdib. Kaya nagpadala sa anak niya sa ospital. Ay kaya lang, pagdating sa ospital, bigla na lang daw na-resign. Kaya nakita pala yun sa puso. Kaya nakakabilis, pare. Uy, hindi naman yun manginginom, hindi ba? Oo, walang bisyo yun. Siguro, dumating na tayo sa panahon. Kailangan na natin maging handa at mga oras. Hanggang mamatay. 60 anyos pa lang tayo. Ang sabihin mo, 60 anyos na tayo. Pala na tayong nabiyayaan tayo ng 6 na dekada dito sa mundo. May iba na 40 anyos pa lang eh. Binabawian na ng buhay. Pero wala pa ang mga po. Ayaw ko mawala. Mag-iiwan kami ng asawa ko ng golden anniversary namin. Kaya dapat umabot pa ako ng 80. Oo, Smith. Kalabisan na naman yata yan. Bakit? Kung maaari na umabot tayo ng 100 taon eh. Mas mainam sana. Uy, kanina ka pa nagbubuntong hininga dyan. Ano ba ito yung problema mo? Marcia, naisip ko na ba? Paano kung mamatay na pala tayo bukas? O kaya mamaya? Taong to, bakit mo naman iisipin yan? Walang sino man sa atin na makakahula kung kailan tayo kukunin ng Diyos. 6 na dekada na tayo sa mundo. Pero pakiramdam ko, napakarami pa nating hindi nagagawa. Hindi na naranasan. May panahon pa tayo. Kaya kung may gusto kang gawin, maaari mo pang gawin. Ay, paano kung bigla na lang sa ating pawin ng mahirap buhay ng Diyos? Wala naman tayo magagawa. Natatakot ako, Marcela. Josue, ano ka ba? Natatakot akong mamatay. Mabili nga ako din sa Ate Gigi! Ay, Elay! Ay, Namamalegi ka rin pala. O ano yung mga pinamili mo? eto, panay gulay kasi si tatay. Hindi naman pwede na sa kanya yung karne at mga matataba. Ay, oo, tama ka. Kaya nga ako yung matagal mamalengke. Kasi si mama at si papa, marami nang bawal kainin. Mahirap pala, no? Ang matanda na. Sinabi mo pa. O, kumusta ka pala yung tatay mo? Mag-birthday siya sa susunod na buwan, hindi ba? Oo, ate. Pumunta kayo sa bahay, ha? Naku, kami pa bang mabawal, ha? Alam mo naman ang tatlong yon, si tatay at si Mang Mando, tuwing may espesyal na okasyon, aba, hindi pwedeng hindi sila kumpleto. Dapat sana kumakanta tayo ngayon sa videoke. Ba't naman bigla mo na lang kaming iniwan, Molesto? 61 na sana siya ngayon. Elay, nakikiramay kami. Salamat po sa pagpunta ninyo. Elay, ano ba nangyari? Ang nabalitaan ko ay tumaas ang presyon ng dugo niya kaya pabalik-balik sa klinika. Oo nga po. Minomonitor nga namin yung presyon ng dugo niya kasi mat na siya mahilo. Akala namin madadala ng maintenance niya ang gamot. Wala rin po. No, Tinatake pa rin siya. ay, Siguro oras niya na rin po talaga. Kahit gusto
naman namin madagpuan pa ang buhay niya. Wala na kami magagawa. Tatagan ninyo ang loob ninyo, Ella. Ang nanay mo, Ayun po, panay ang iyak. Pero naririto naman po yung mga kapatid ko. Kaya alam ko po, mapapanatag ko si nanay. mula ngayon, kami dalawa na lang ni Mando ang magkasama. Josue, Sino kaya susunod sa akin? Saan na ba si Papa? Three. Pa! Bakit? Anong ginagawa niyo? Nag-exercise. Nag-exercise kayo rito sa bakura natin? O dapat niyaya niyo si Mama? Naglalaba. Yun na raw ang exercise niya. Ay, nakagrabe ang pawis ko. Parang naging conscious kayo masyado sa kalusugan niyo Mula nung mawala si Mang Honesto. JJ, ayoko pa mamatay. Malulungkot ang mama mo kapag nawala ako. Huwag kayong mag-alala. Alam ko mahaba pang buhay niyo. Dahil bibiyayaan kayo ng Diyos ng mahabang buhay. Kasi mabuti kayong tao. Salamat, Marcela. Ay, kukunin ko na itong isang upuan na. Dalawa na lang naman kayo dyan. marami na naman sanang kwento si Ernesto kung narito siya. Nasa ba kaya siya ngayon, Mando? Hindi natin alam. Tayo kaya? Pag dumating ng araw na mawawala na tayo, saan kaya tayo mapupunta? Yan ang iniisip ko ngayong mga nakaraang araw Alam mo, natatakot ako. Dahil hindi ko alam kung saan ako mapupunta. Baka naman mapunta tayo sa langit. Hindi naman tayo mga masasamang tao, di ba? Buong buhay natin, inalay natin para pagsilbihan ng ating pamilya. Ikaw, pinagsilbihan mo ng mahabang panahon ng ating bayan bilang isang pulis. Ginugol natin ang buong buhay natin para magsikap. Makapagpundar para sa ating mga sarili at sa ating pamilya. Nag-iipon tayo ng pera. Bumili ng lupa, ng bahay. Nagulat ang yun. Kaya natin magdadala kapag namatay na. Parang nawawalan na ng saysay ang lahat kapag namamatay ang isang tao. Ang katawan natin na ginamit natin para may taguyod ang ating mga pamilya at matupad ang ating mga pangarap. Ilalagay lang sa isang mahabang kahon o kaya sa isang maliit na lalagyan ng amo. Ay, kaya dapat. Siguro habang nabubuhay tayo, gawin na nating makabuluhan ang bawat araw. Dahil kapag binawi na ang ating buhay, wala na. Tapos na. Magiging ala-ala na lamang tayo. Oh, Mang Mando! Mang Josue! Napalito po kayo! Tuloy po! Eh kasi naalala namin. Anibersaryo ngayon ni Ernesto, hindi ba? Bukas pa po. Ay, makakalimutin na talaga tayo. Ayos lang po yan. Oh, salamat naman, oh. Pero sana'y huwag kang magkaganyan. Pagtanda mo, eh.
Tama ko kayo, Mang Mano. O sige po, maupo po kayo. Ikukuha ko kayo na maiinom. Wag na. Ibibigay lang namin ito. Ano to? Cake? Inarawan niya sana ngayon. Dahil wala na siya. Ayun na lang ang kumain niya, ha? Napaka-thoughtful niyo po talaga. Kung nandito pa si tatay, kaya kumain-luma na naman yun sa tuwa. Emosyonal pa naman yun. Namimiss na namin siya ng mangmando mo. Kaya lang, iniwan namin agad. Hindi man lang siya nagpaalam sa amin. Kaya nga po eh. Pagalitan niyo nga lang po siya kapag nagkita-kita ulit kayo sa langit. Ang ibig ko po sabihin, pagkatapos ng napakahaba pang mga taon, hindi naman po ngayon. Hindi pa naman po kayo susunod sa kanya. Akala ko labay na rin ang pupuntahan mo. Walang yaka. Akala ko pa nag-iingat ka. Bakit ikaw naman itong na-hospital? Pneumonia raw. Buti nga, naagapan. Magpe-face mask ako. Ikaw ngayon magpagaling ka nga. Huwag mo kong uunahan. Alam mo naman kapag nawala ka, mag-isa na lang ako. Mando. Akala ko nga mamamatay na ako. Naghahatili na ako sa mga anak ko nung isang araw. Takot na takot ako. Nakala ko, hindi na ako gagaling. Mabuti at bumuti na ang pakiramdam ko. Huwag mo kang isipin yun. Magdiriwang pa kayo ng golden anniversary nyo ni Marciana. Sana nga. Oo. Sana nga humaba pa ang ating buhay. Pa, hindi ba tayo uwi? Hindi na ba kayo rito? Hindi na pa tayo. Gabi na, alas 9 na. Gigi, Balik na lang kayo bukas. isang taon ang makalilipas. Binisita ako sa ospital ng mangmano mo para sabihan na magpalakas. Sinong mag-aakala ngayon? Mawawala na rin siya. Mag-isa na lang ako. Magkasama na sila ni Ernesto ngayon. Talagang ganyan ang buhay pa. Natatakot akong mamatay. Pero masakit naman ang maiwan dito sa mundo ng mga taong mahalaga sa iyo. Pa, naririto pa naman kami. Wala kayo na bakit na kundi magpatuloy kahit na masakit at malungkot. Ipagpasalamat na lang natin na kayo. Naririto pa. Malakas at malusog. Mando, paalam na muna. Babalik ako bukas. Kung papunta ka na kay Ernesto, ikumusta mo na lang ako sa kanya. Nawala man kayo na maaga, mananatili naman kayo dito sa puso ko, aking mga kaibigan. Sama ng Diyos. Sa susunod na buwan, magdiriwang na ako ng ika-70 anyos ko rito sa mundo. Ganun pa man, hindi na gaya ng dati ang aking araw-araw na buhay. Nabawasan na ang saya. Dahil wala na ang aking mga matalik na kaibigan. Ang napagtanto ko lamang ay totoo ang lahat.
maging magaan ang loob nating tanggapin ang katotohanan ito. Sa ganitong paraan, mas magagawa natin ang ating mga gustong gawin habang naririto pa tayo, at mas mabibigyan natin ng halaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin para mabuhay. Ako si Josue, at ito ang aking buhay. Ang buhay ng tao, kasing ikli lang daw ng kitling o kwit na nagdurugtong sa tako ng ating kapanganakan at sa tako ng ating kamatayan. Kaya habang tayo ay nabubuhay, let us live life to the fullest. Mga nagsiganap: Phil Cruz, June Ligaspi, Rosana Villegas, Chiquito Calvaramor, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Josue. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Biar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Lamano. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Benedicho Jr. Ito ang aking buhay. Ang araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang irina na nakulog sa tukso ng pera at bitag ng masasamang hangal. Siya ay si Erlinda. Marami rin sikiro sa buhay. Kung kaya may gusto akong patunayan sa ibang tao, siguro nga itong malaking dahilan yun. Kaya hindi ko na rin nagawang pagkakasin ng ayos sa aking buhay. Masyado kasi ako nahuli sa maling status pagkita ng pera. Pati mga anak ko, nadamay. Bakit hindi na isang latirayo na naman yung isang kwartong paupahan sa kabilang bahay? Naglalap po lahat ng mga kwarto doon na. Tayo ng dalawang aircon. Pinisa tayo. Ay, hindi ko na kayang init ang panahon. Para namamatay ako araw-araw. Paano po pagtungkol sa mga yun? Ang malaki pang problema, kapag naman ni Tito Ador, nakakaya naman kayo na ni Tito Nora. Pinamahala lang sa inyo yung paupahan nila. Nabusin nyo naman. Hindi ko pinuproblema pagtubo sa mga yon. Lalo at dating ng dating ang pera sa mga kahit ko. Kaya bago nalaman ng Tito Ador mo, nakasala yung mga paupahan niya. Natubos ko lang sa mga yon. Kaya kung tutusin, pwede naman po tayo mamaya ng pera. Nakakasalubong ko sa labang. Kayo pala ang mga magandang araw po. Magandang araw ko kapag nagpakita sa akin si Justin. Hindi tumutupad sa pinangako ng pagbabayad ng utang yung living partner mo. Sabi nga na po kasi hindi. Halos hindi po umuwi sa tinutulungan namin si Justin. Hindi nga po alam ko sa Ito lang ang masasabi ko ha. Kapag hindi pa siya makipag-usap tungkol sa ating at sa akin, patatabugin ko ang muna. Isang bago lang ang katapat niya. Buti naman, sumipot ko rito, Justin. Ang dami nangyayari sa iyo nito. Alis buong barangay, nautahan mo na yata. Pati ako, ginugulo eh. Ay, rekata mo sila. Patasaan ba't mababayaran ko sila? Lalo na may ibababa na namang cash assistant sa barangay. Oh?
Uy, sali mo ako riyan, ha? Gusto mo pangalan ko? Oo naman, Nay. Ano na lang ang silbi ko bilang barangay treasurer? Kung hindi ko kayo ininista ni na Marcos, pati na rin mo. Ray, dapat lang, ano? Sa dami ng utang mo sa akin, dapat lang ako makinabang sa mga sinukurat mo sa barangay. Ikaw sa barangay. Mananay ka na. Pero wag na lang uulitin na nagpapunta ka ng bangkay sa barangay para kunin mo ayuda ko. Dahil sa pag ginawa mo ito, hindi ka na makatutulong sa tao na ito. Kumusta ang bahay ko? Ako, ano ba ng mga dami na ibigay akong beneficiary sa darating? Parang kapasitan. Ikaw kung nagpaseto ko ng mga address na gamitin nila rito. Mga taga-ibang barangay kasi sila, kaya kailangan address ng mga taga-rito yung gagamitin nila. Sige, hindi ko lang makumpleto mo yung mga tao. Para matrabaho na namin ang ibigay dito. Pagtaliwan natin mo rin sa mga tao na yun, ha? Nalimanda ang piso lang ang ipaparte natin sa kanila sa kabuoang 4,000 pisong ayuda. Oy, kuya ha? Huwag na nililista ang pangalan ko sa barangay. Para gamitin sa kahit assistance sa pangingin mo ha? Ano problema doon? Kahit hindi ko naman sinisip doon, pwede ko naman kunin yung pera dahil kapatid kita. Madidiskarte ako sa nagbibigay ng pera. Ayaw intindihin na ayoko maging bahagi ng korupsyon na ginagawa mo sa barangay. Kung si inay na engganyo mo, dahil sa kalukuhan mo, wag ako. Pwede ba siya? Huwag mo naman pahabain itong usapang ito. Kung ayaw mo idiwa, hindi mo naman sa pera. Dahil gamit ka lang ito. Pagkakala ka ba magiging dahil sa pera, kuya? Hanggang lulong ka pa rin sa pangangarera mo? Sa pag-online sabong mo? Hanggang isang araw, matuklasan mo na lang na wala ka na rin dignidad dahil ang perang para sa mahirap natin sa barangay. Sa mo! Mukhang marami kang nakukit sa bagong dating na ayos ang pera, Aaron. Ngayon, kami na ako, Mang Anton. Paliwagan yung bat-bat ni Selma, yung pangungurap niyo. Sigat din nasa nakasya. Huwag kayong mag-alala, Mang Anton. Samahan niyo ako rakot yung justice sa kasal. Hindi ko pwede yung upload sa bayaran mo na niya yung 50,000 na pinakinasal akong nagbabantay sa pakarera ko. Dahil sariling pera ko ang pinabono ko ron. Sino kayo? Bakit nakamaskara kayo? Anong kailangan sa akin? Sumusobra na palikot ang mga yan ha? Kaya masama, turunan natin ang isang kamay ng pungkot na ito. Iyawan kayo Anong magagalo mo yan eh? Halos pinulong ng mga tao kung matapos sa'yo yung kamay mo. Paglabas ko rin ito, kaya magbabayad sa akin. Kung sino mo ng mga heart sa'yo. May isa ka ba mas malaking problema, Justin? Nagtakot kami sa barangay mo. Nahuhod yan yung mga tao sa mga lagot na dahil. Para kumulekta ng ayuda. Eh, hindi ko na ibigay yung magot yung usapan ni Manda kada taong kausap niya. Ano? Tatawag ko sa kahihimata ng buhay namin ngayon, Jenny. Lalo na buntis mo na ako. Sinitangin ko na ito na problema. Ito ng buhay mo. Magkakaanak po kayo.
Nagsampahan na pala kayo ng nanako ng pera. Dapat eh, nakalaan sa nahisirap na na-afford ko na ng pandemya. Una-unawain mo. Paulit-ulit na pala sa akin, Jamie. Sinisinig lang ako sa kanya sa simula pa lang. Ako naman. Pagkakas ko lang ang ito. Dahil sa tito Adon mo. Pagkakasawaran mo yung mahal pa ako kasi mo. Kaya kailangan maalisungan ng mga nangungutangan ng sinipas na. Paano kung gagawin yun? Eh, nakasang lang sila lahat ang parte doon. Ano kung perang pagtugot sa mayo? $200,000 lahat ng ito. Pantubos po. Sa 4 na kwartong isinanglang pinamila sa paupahan ni Tito Ador Inay. Hindi po ba? Oo, pero... Saan mo ginawa ito malaking halagang ito? Ipon ko po yan. Bawat bonus na nakukuha po sa kumpanya, hindi ko po ginagastos. Itinatabi ko po sa bangko. At kada sahod, dinadagdagan ko rin po. Kaya lumaki na ganyan. Anak, salamat. Maraming salamat. Napakabuti natin sa akin. Nagkaroon na kayo ng leksyon sa mga malimuling pagdidesisyon sa buhay na mas masarap pong mamuhay ng marangal. Ganun na. At galing sa ating mga pagkikisap. Oo, anak. Mula ngayon, makukuntento na ako sa mga bagay na meron ako. Dahil, nagkakaroon ng isang anak na katulad. Isang mahabang presensya ang pagbabago. Pero pinagdadamay mo ang mga taong gumagamay sa atin upang hindi na muli pa lumiko ng landas. Si Justin, mahalaga ako. Binigyan kami na nakita sa isang team na mamahalin na kami sa kabila ng aming mga kakulangan. Isusunod kami sa kabila ng aming mga kamalian. Ako si Arlinda at ito ang aking buhay. Ang pagiging kontento ay kakampal ng kaligayahan. Naakibat din ito ng tagumpay at isang buhay na may pangalan. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Tobal. Isang beses na akong umibig sa isang babae dahil si Stella. Unang kita ko pa lang sa kanya, agad nang tumibok ang aking puso at sinabi ko sa aking sarili na siya na ang the one. Hindi nagtagal, naging kami ni Stella. Pero maraming pagsubok ang dumating sa aming relasyon. Isa na rito ang pagtutol ng kanyang mga magulang. Ito ang aking buhay. Tobal, Stella, akala ko hindi ka na darating. kaya ako dumating para personal na makipag-break sa'yo. Huwag ka naman ganyan. Hindi magandang biro yan. Gusto kasi ng mga magulang ko na makipag-break ako sa'yo. Pero bakit? Stella, Tobal, anong ginagawa mo dito sa Mandawi? gusto lang kita kumustahin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin sa pag-aaral mo. Namiss kita. Ako rin.
Kaya nga, pumunta ako dito sa Mandawi para magpaalam sa'yo. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila, doon ako mag-aaral at maghahanap buhay. Ibig sabihin, mas lalayo pa pala ang distansya natin dalawa. May gusto kong itanong sa'yo. Ano yun? Tinatanggap mo ba ako bilang asawa mo? Pakakasalan mo ba? Gusto ko sana bago tayo magkalayo, magpakasal muna tayo sa West. Sige na, Estela. Kahit ang magkalayo, wala nang makapaghiwalay sa atin. Sige. Sige. Pumapayag ako makasal sa'yo. Salamat. Gusto ko na ako sa'yo. Babalikan mo kagad na oras na makatapos na ang mga pag-aaral. At ipinahanga ko, magiging mabuting asawa din ako sa'yo. Hello? Tobal? Happy first monthsary din. Biruin mo? 1 month na pala tayo mag-asawa. Bilis na panahon, ano? Oo nga. Pero ngayon, hindi pa rin tayo nag-honeymoon. Huwag kang mag-alala. After ng graduation natin doon tayo mag-honeymoon. Gusto na asawa ko. Eto, maayos naman. Tapos na ng final exams namin. Ay, sana pumasa ako. Para sa kanya, madali na kayo asawa ko. Ikaw, kumusta ka naman dyan sa Manila? Eto, ayos lang din. Nagre-review ko para sa final exam namin sa next week. Okay lang din ang trabaho ko dito sa museum. Wala ka bang ibang babae dyan? May asawa na ako. Mali ko. Maraming magagandang babae dyan sa Maynila. Oo naman. Dapat sa'yo. Ako nga rin Pero kailangan natin magtiis. Para din to sa kinabukasan natin. Magsalita ko, hindi mo kaya. Nakausap na rin ng mama at papa yung mga doktor. Sabi nila, napektuhan daw yung speech ability mo. Hindi ka na salito. Huwag ka na umiyak. Nasaktan ka ba? Sino ba gusto rin makakita? Si Kuya Tobal po ba? Kung ganun, tama ako. Sige, susubukan ko siya tawagan para ipaalam sa kanya yung nangyari sa'yo. Estela, anak. Tara, magkapunan na tayo. Anak, bakit? Teka, brown envelope? Bakit? Oo, sige. Bubuksan ko. Stella, ano ito? Marriage contract mo nito ba? Ano? Ang ibig sabihin? Mag-asawa na kayong dalawa? Ay, Stella, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Alam mo naman, ayaw namin sa lalaki yun.
Kaway mo pa rin kami. Nasaan ang lalaki yun? Kung asawa ka na niya, dapat tutulungan ka niya ngayon. Gusto mong huwag nang sabihin kay Tobal nangyari sa'yo? Bakit? Ayaw mong sabihin sa kanya ang totoo. Kasi natatakot ka na makaiwanan ka niya dahil sa nangyari sa'yo. Hello? Kuya Tobal? Si Wendy to. Bakit nasa si Stella? Tawag ako ng tawag pero nire-reject lang niya ako. Ano ba nangyayari dyan? Bakit ayaw niya ako kasapin? May problema si Ate Stella. Ano po kasi, na-aksidente siya. Ano? Kumusta na siya? Ayos na po. Pero kuya, kasi dahil dun sa nangyaring aksidente sa kanya, hindi maigalaw ni ate yung kalahati niyang katawan. Tapos, hindi na siya nakakapagsalita. Wendy, alam niyo ba na kasal kami ni Stella? Oo. Ano kuya? Paninindigan mo ba yung asawa mo? Stella, anak, mayroon kang bisita. Mahal, huwag ka nang umiyak. Stella, sa pagkakataon ito, sa simbahan na kita pakakasalan. Sa pagmamalas, tanggap kita kahit ano pang itsura mo, kahit ano pang kapansanan mo ngayon. Nandito ako para tulungan ka, para alagaan ka, para paglingkuran ka. Hindi ka man makapagsalita, akong magiging sa basta, hindi ko makakalimutan yung mga ipinakako ko sa iyo nung araw na ikasal tayo. Na mamahalin kita at magsasama tayo habang buhay. Ang pag-ibig ay parang ginto. Kapag ito, hindi ko kukupas. Ganon ang pagmamahal ko sa aking asawang si Stella. Lumipas ang 10 taon. Masaya pa rin kami sa buhay. At buo na pinagsisilbihan ko ang aking asawa ng buong tapat. Samantala, pagtitinda ng barbecue sa tapat ng aming bahay ang pinagkukunan namin ng kabuhayan sa ngayon. At salamat sa Diyos, nakakaraos kami sa araw-araw. Hindi ko kailangan ng maragang buhay dahil para sa akin, makasama ko ang aking asawa sa araw-araw ay sapat na para sa akin. Ito po si Tobal, mapagmahal na asawa, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Susan Robles, Angelo Alcantara, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Stella. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Butia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anjing Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Sega. Sa direksyon, Salvador M. Morales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito,
inyong maririnig ang kwento ng isang ama na walang katumbasang pagmamahal na inukol sa kanyang pamilya. Siya ay si Armando. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral, pero sinikap ko mabigyan ng pagkakataon. Maintenance worker ako sa isang sangay ng gobyerno sa mahalagang lugar ng ating bansa na nangangailangan ng restoration. Mahal ko ang aking trabaho dahil ito ang pangunahing buhay sa amin ng ating pamilya. Mga kasama, tanghalian na! Mga Armando! Buka ka na dyan sa pwesto mo! Kumain na po tayo! Ikaw talaga, Bito. Ang aga mong nangangalampag para kumain ah. 10 minuto pa bago ang lunch break natin. Natutuling na po kasi ako sa gutom. Kaya talaga po, ilalantag ko na ang kartong paglalapagan ng mga baon natin. Palibasa, itong lempo na naman ang baon mo. Kaya kain ka na talaga. Huwag kang mag-alala. May dala akong manibalang na kamatis na masarap i-partner dyan. Iyon mo, umalutong na kamatis na ginaya. Plus nitong liabo at kanin. Sarap! Kaya dalihan mo na, Mang Armando. Tunggots na po talaga ako. Oh, eto na nga oh. Nagugas na ako ng mga kamay sa gripo. Oh, magdasal muna tayo ng pasalamat sa nasa itaas bago kumain ha. Hindi yung basta sasama ka na lang kagad ng sumurian. Ang tagal na rin po pala ninyong maintenance worker ng agency, Mang Armando. Oo. Binata pa ako nang mapasok dito eh. Nagkaasawa na ako at nagkaanak. Nandito pa rin ako. Hindi po kayo tumatanggi? Kahit na sa malayong lugar kayo madestino? Kasi nga, mawawalay kayo sa pamilya niyo. Dito, wala sa vocabulary ang pagtanggi sa trabaho. Kahit nasa dulo pa ng Pilipinas ang mga gusaling nangangailangan ng restorasyon. Tatawin ko. Ayokong palampasin ang pagkita ng pera para sa pamilya ko. Lalo na ngayon. Ako nang nasa koleyo ang mga anak ko. Bakit nag-vlog out ka agad ng email mo? May nakita ako doon Meron ako nabasa. Patingin nga. Ayan ka na naman, ate. Nakikialam ka na naman sa buhay ko. Nabasa ko, bagsak ka sa zoology subject. Ay, ano ngayon? Susumbong mo ako kay Itay. Bakit naman kasi kukuha-kuha ka ng biology? Hindi naman ba ka ng politika? Yung professor ko kaya may problema. Tanda na nga. Kasi napagkamalan niyang ako yung tamad estudyante kinaiinisan niya eh. Gumagawa ka pa ng kwento. Prerequisite subject pa yung binagsak mo. O paano kung mag-i-enroll niya sa 7-7? Ipapanta ka rin sa public college kapag may bagsak. Pwede ba? Huwag mo naman ako tinatantan. Nag-iisip naman ako ng paraan, okay? Tinataranta. Pinapaalalahanan lang kita. Halos mutot balat na sitay sa mga trabaho para nakapag-aral tayo. Tapos, yan ba igaganti mo? Armando? Bakit yata parang hindi maipintay ang mukha mo? Tsaka, bakit sa hagod-hagod mo yung balakang mo? Mayroon bang masakit sa'yo? Ilang araw na kasi ako nahirapang umihi eh. Udlot-udlot na kasi ang pag-ihi ko na hindi ko maintindihan. Aba ang mabuti pa, bukas sa umaga. Punta tayo sa doktor. Mainam na yung ma-check up ka. Para magamot agad kung ano man yan. Hindi pa pwede, Liway. Bukas ang alis namin papuntang Kalamba para kumpunin ang ilang sirang bahagi ng bahay ro ng mga Rizal. Ako mamumuno sa mga taong nagtatrabaho ron, kaya kailangan naroon ako. Sus mo, Leo, si Armando. Isasapalaran mo ang kalusugan mo para lamang sa trabaho mo. Baka nakakalimutan mo. Iisa lang ang buhay mo at dapat mo itong ingatan.
Mga sintomas ng prostate cancer ang mga nararamdaman mo. Pero mas makatitiyak tayo. Kailangan mo munang dumaan sa mga laboratory test. At ano pong mga laboratory test, Doktor? Isa sa mahalagang lab test, ang Total Prostate Specific Antigen o Total PSA test. Dito makikita kung kinakailangan mo i-biopsy para ma-determine kung malignant o benign ang cancer cells. Sa kaso ko po, sa tingin po ba ninyo, kailangan kong mabiopsy, Dok? Well, depende sa resulta ng PSA test mo. Kung ang PSA level mo ay nasa 4 hanggang 10 nanograms per milliliter, abay, suspicious yun. Positive sa prostate cancer ang itain niyo. Yun ang lumabas sa kanyang biopsy. Kaya kailangan niya maoperahan. Pero saan po tayo kukuha ng pera para sa operasyon ng itay? Mabuti nga at may isang hospital dito sa Maynila na nagbibigay ng libreng operasyon sa prostate cancer. Napakalaking tulong no kahit papaano. Magagamit na lamang ang ating poproblemahin. Siguradong gagaling na ako agad. Kasi nga, dinalaw ako ng paborito kong anak. Huwag niyo nga ako miskirin dyan, tay. Alam ko naman po si ate. Ano ang paborito ninyong anak? Hindi, ikaw ang paborito kong anak. Ikaw pala ang sinasabi ko sa akin. Sana, bayan ka lagi ng nasa taas sa tamang pagdedesisyon, lalo na sa pag-aaral mo. Tay naman eh. Kinukonsensya pa ako. Totoo yun. Ikaw pala yung naman ng aking mga dasal, anak. Pwede naman po ninyo akong pagalitan. Ang gusto ko, ayusin mo pag-aaral mo sa pagkakataon. Tandaan mo, ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran. Opo, ay. Salamat po. Mag-aaral na po ako mabuti sa susunod na semester. Pahalagahan ko na po ang pag-aaral ko. Naman dito. Isang buwan ako nagpapahinga. Saka kailangan ko makabawi sa mga araw na hindi ako nakapasok. Alam mo na, dalawa pa yung pinag-aaral ko sa koleyo. Alam niyo, Mang Armando, minsan naisip ko, ano kaya kung katulad din ninyo ng tatay ko? Siguro, nakatapos din ako ng kolehiyo. May maganda akong trabaho ngayon. May magandang buhay. Ang tatay ko kasi, sabi ng nanay ko, bigla na lang naglaho nang ipinagbubuntis na niya ako. Kaya nga, ang pinakamagagawa mo, huwag mo nang ulitin ang ginawa ng tatay mo. Kapag naisipan mo nang magpamilya, gawin mong tungkulin mo sa kanila bilang isang mabuting ama. Sa ganung paraan, mauhubog mo rin ang iyong mga magiging anak bilang mabubuting tao. Ipinagmamalaki kong ang lakas ko bilang isang ama ay sa pamilya ko nagmumula. May munti mga pagkabiyo sa panig ni Jasmine. Wala pa rin ang hiling na dalangin, kundi ang kanyang kabutihan. Nakahanda pa rin akong gampanan ang aking responsibilidad at pananagutan. Ako si Armando, isang ama, at ito ang aking buhay.
Kaloob ng nasa itaas ang isang pamilya. Tulad ng pagkakaunti ng isang hindi matutularang haligi ng tahanan na ang pagsisikap ay nalaan para sa mga mahal sa buhay. Mga nagsiganap, Angelo Canto, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz sa papel na naglapat ng angkong at tunog Jenny Mutian sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Ching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Borlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.